Magandang araw at muli ngayon ay pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon at doon pa rin po tayo sa series natin na The Redeemer God. So, ang topic natin ngayon ay sa aklat ng Isaiah 9 verse 6 hanggang 7. Sabi dito, ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala at maghahari ang kapayapaan. So, ang title po ng ating topic ngayon ay The Coming of the Redeemer. So, sino ba yung Redeemer na tinatawag dito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So, simula nung sabi nga ay dumating yung ating Panginoon ay nagsimula na magkaroon din tayo ng pag-asa. So sabi nga natin yung Messiah doon pa lang sa Old Testament ay ando na siya at doon na siya unti-unting nakikilala. So para po sa ating katuruan ngayon, sabi dito sa una ay the reign of the Messiah begins at the first coming. So yung pag-usbong ng ating Messiah ay nagsimula nung kanyang first coming. At tunay nga ng ating Panginoong Hesus nung that time na isinilang siya sa bilang isang tao ay doon nagsimula yung sabi nga yung pag-asa natin na magkaroon tayo ng sabi nga ay malalapitan, hahawak sa atin at magpapatawad upang makalapit tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Pangalawa, sabi dito, the government and peace of the Messiah is not instant but a process. Alam naman natin na lahat ng bagay it's a process at hindi yan yung minamadali. So kagaya din ng mga ginagawa natin, yung mga plan natin, meron yung mga proseso bago natin makamit yung isang bagay. And that's why even sabi nga the government and peace of the Messiah is not instant but a process. So lahat ng bagay pinoproseso, lahat ng bagay minomold, lahat ng bagay inaayos yan upang magkaroon ng katuparan yung mga bagay na gusto nating mangyari. At bilang mga tagasunod ng ating Panginoon, maging sa buhay natin, unti-unti yan binabago, hindi yan instant. By process ang lahat ng bagay. So, number 3, sa dito, the Davidic Messiah is expected to be eternal and he will rule in his eternal kingdom. So, alam natin na yung angka natin ay nagmula kina Adan at kina Eve. And David is one of the great, sabi nga, servant ng ating Panginoon na talagang malaki yung naging gampanin sa Bible. At kung titingnan nga natin kung anong buhay, meron siya talagang ang dami niyang pinagdaanan, ang dami niyang naging struggle. At isa na nga dito is yung babae. Yan yung naging struggle niya. Yan yung talagang malaking parabang pagsubok o humaharang sa kanya para makasunod sa ating Panginoon. But sabi nga lahat tayo ay hindi kinrate ng Panginoon na perfecto, kundi siya lang yung taong perfect. And dahil nga sa ating Messiah ay nagkaroon tayo nga ng pagkakataon na makalapit sa ating Panginoon at maging anak niya, maging kabilang doon sa inihanda niya na silid para sa atin. Ang gawin lang natin talaga is patuloy tayo na sumunod sa ating Panginoon dahil kagaya ng ating Messiah na si Jesus o as Jesus Christ, kung paano siya nagpakita ng mga himala ng mga bagay na talagang makakapagbago sa atin. Ganun din naman ay huwag natin sayangin yung mga pagkakataon na binibigay niya sa atin.
So, para naman po sa ating application, sabi dito, learn the whole story of the Bible and not just bits and pieces. So, yung pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, kailangan talaga yan ng masigasig, ng malalim, na pagkakaunawa dun sa bawat salita ng ating Panginoon. Sapagkat hindi pwede na ang alam mo lang is yung naririnig mo, pero hindi mo pa naman totally nababasa kung ano ba talaga yung kabuuan ng ang Biblia. At sabi nga, ang kabuuan nito ay ang from creation at hanggang sa muling pag dating ng ating Panginoon. At ang hangad ng ating Diyos ay isang mapayapa, isang magandang pamumuhay, isang matagumpay na buhay na ibinigay niya sa atin. Number 2, believe that God actively transforming the world. So, minsan nakala lang natin na ang Panginoon walang ginagawa kasi ang daming mga nangyayari, mga trahedya, mga war, but kung babasahin natin pag-aaralan yung Biblia, it's given na nangyayari. At ibig sabihin lang yan, talagang papalapit na ang ating Panginoon. Papalapit na yung end times. At sabi nga, yung mundo, again, is hindi siya pasama ng pasama, kundi paganda ng paganda. Kagaya ng, sabi nga, pagbabantay ng ating Panginoon, 24/7. Akala mo hindi nag-work ng ating Panginoon, but what it is happen in this world is it is allowed by our God. At hindi totoo na hindi siya kumikilos sapagkat buong panahon na ginagawa ng ating Diyos, yung mga nangyayari dito sa mundo ay dahil yan sa ating Panginoon at hindi natin masasabi na wala siyang ginagawa dahil siya yung nag-create sa atin at siya rin yun may karapatan na kumuha ng buhay ng bawat isa at wala tayong karapatan na mag-complain sa Kanya because we are the creation of our God at siya lang yung may karapatang bumawi nito. Wala tayong dapat ireklamo sa Kanya. Number 3, sabi dito, put our hope in God's redemption's work. So, again, yung pag-asa natin, lagi nating ibigay sa ating Diyos sapagkat He is a Redeemer God. Siya yung bahalang sabi nga ay humawak ng buhay ng bawat isa sa atin. Huwag nating hayaan na madara tayo even ang sarili nating kagustuhan sa kagustuhan ng ating Panginoon. Sapagkat kapag nangyari yan, for sure ako na failure yung makakamta natin. So, put our hope in God's redemption work. Lagi nating ibigay yung lahat ng worries natin sa ating Panginoon. Yung lahat ng pag-aalinlangan mo sa ating Panginoon sapagkat alam ng Diyos kung ano yung dapat ibigay na solusyon sa iyo. Sapagkat alam niya yung nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Again, 24/7 na nakikita ng Diyos at wala tayong may ilihim sa Kanya. We need to focus on God's Word and we need to act. For He is faithful. For He is the Lord our God na dapat nating papurihan at wala nang iba. Again, thank you for watching this video and see you on my next video. Thank you and God bless you.